Eto, meron akong evidence ng abuse of power. Abuse of power ng isa sa mga opisyal ng ating gobyerno. Gusto nyong malaman? Eto, panoorin pakingge. At ipapaliwanag ko sa inyo bakit abuse of power ito. Pasok. Alam po ninyo, I was appointed by President Marcos to PNR in April of 2023. Okay. Ngayon po, I will be celebrating my first year anniversary at PNR on April 28, no? Eto si Michael Ted Macapagal, chairman ng PNR. Pinapaliwanag niya dito, 1 taon na daw siyang appointed. Ano pa kailam namin? Happy lang siya. Happy lang siya. Anong abuse of power dyan? I-play natin. I-play natin, ha? Anong abuse of power dyan? Eto, pakingge, ha? Kaya on Monday, April 29, lahat po ng mga PNR buses that are flying around Metro Manila, libreng pasada po. So lahat po ng PNR trains inuulit. Kaya daw, kasi nga 1 year na siya, so kaya daw, libre na ang PNR sa Monday dahil 1 year na siya. Banat ba? Di ba maganda naman yan? Maganda yan at least libre sa mamamayang Pilipino ang pamasahe. Ika nga. Pero ito lang ganito lang kasimple yung mga kababayan. So kung gagawin ng lahat ng appointee yan, na 1 year na silang in-appoint at maggagawa sila ng isang bagay para lang mag-celebrate ng kanilang 1 taon. At tingin ninyo magkano malulugi ng gobyerno? Ulitin natin i-play natin. At PNR on April 28, no? So, salamat sir. Alam po ninyo, I was appointed by President Marcos to PNR in April of 2023. Ngayon po, I will be celebrating my first year anniversary at PNR on April 28, no? Kaya on Monday, April 29, lahat po ng mga PNR buses that are flying around Metro Manila, libreng pasada po. Anak ka ng weteng. Lahat daw. Because 1 year na siya. Pambihirang kalabaw ito. Isipin nyo kung lahat po ng in-appoint ni Marcos magse-celebrate at ganyan mag-celebrate, luging-lugi ang ating gobyerno niyan. Di ba ho? Pambihira Sabi nito isa tuloy, may balak yan sir. Naku, nakuha mo na. Dati daw itong tumakbong mayor, di umano. Naku, isipin nyo yun Every year kung magiginyan siya. Abuso ito. Alam nyo, ito masasabi ko sa inyo dapat po ito talaga silipin o kasuhan ng ombudsman. Bakit to? Alam nyo ho ba, ang balita ko dyan, meron ho tayong source dyan sa loob, nagulat ho si DOTR Secretary Bautista sa announcement na ito. Kasi ang tandaan nyo baka akala ninyo porque chairman meron na silang sila noong pinakamakapangyarihan dyan. Hindi ho. Ang chairman sila lang ang nagpe-preside ng board of meeting, yung mga board, yung meeting ng board. Okay? Ang nagdi-decide po niyan yung board. Sino ho ba ang board ng mga GOCCs? Nandiyan ang Secretary of Finance, particular dyan sa PNR, dyan po ang secretary ng DOTR. Patataas po ang board member niyan. Okay? Ikaw, nagpe-preside ka lang, ika nga. Hindi ikaw ang nagdidesisyon, board. Kaya nga dapat to kasuhan to ng ombudsman at saka ng Civil Service Commission at Governance Commission for GOCC. So, at office ng President Alam niyo kung bakit? Ano ito? Violation ng Section 4 ng RA 9 number 6713. Yung ethical standard for government official Ito ipe-play ko sa inyo ito ipe-play. Babasahin ko sa inyo ito kasi importante ito maintindihan ng mga kababayan natin Itong Republic Act number 6713 ng ating ito Section 4
Norms of conduct of public official and employees. Every public official and employee shall observe the following standard as personal conduct and discharge execution of official duties. Public official and employee shall always uphold the public interest over above personal interest. Public interest. Diba ho? Hindi ho public interest ang libre. Bakit ho kanyo? Malulugi ang gobyerno. Isipin nyo, lahat ng appointed official ng gobyerno, kung mag-celebrate ng 1 year nila, magkaroon ng paglibre sa taong bayan para maging Jollibee. Anong Jollibee? Bida-bida, ika nga. Bawat isa sa kanila magbida-bida. Ang laking malulugi. Yun ang public interest. Hindi ho, ano sabi dito? Public official and employee shall always uphold the public interest over above personal interest. All government resources and power of their respective offices must be employed used efficiently, effectively, honest, and economically. Doon pa lang bagsak na eh. Ano ito? May sarili kang mundo, sir. Chairman Michael Ted Macapagal. Isipin mo, gayahin ka ng lahat ng appointed. Paano kunwari si Gadon? Halimbawa, after 1 year, mamigay ng ganito-ganito, mag-celebrate mamigay. Alam mo, maaaring, ay, maganda yan, namimigay. Pero saan ba galing yan? Halimbawa lang ibang opisyal, ganun din ang gawin, mamigay. Kanino ho ba galing? Hindi naman galing sa sarili nilang bulsa yun. Pera ng taong bayan, every year, lahat ng appointed, may ganyang klaseng pautot at bida-bida. Alam nyo, Mr. President, dapat imbestigahan nyo ito. Sibakin nyo ito kung sakasakali dahil inaabuso ang kanya kapangyarihan. Magbibigay ng libre, anak ng wete. O ililibre ang pamasahe because anniversary ng kanyang appointment. Okay pakinggan parang, libre pamasahe kasi sana kung ganito libre pamasahe kasi today is Bonifacio Day o kaya today is kunwari lang Senior Citizen Day. Sa lahat ng senior citizen libre. Okay yun. Bakit to? Kasi hindi naman araw-araw senior citizen at hindi naman araw-araw senior citizen day at madaming ganun. Hindi naman ho. Ito mantakin mo. Na-appoint lang siya ng 1 year and to celebrate his appointment, libre pamasahe. Pa-importante ka, sir. Sana, sir, kung galing sa sarili mong bulsa at bayaran mo. Alam mo, sir, meron bumulong sa akin meron kasi daw kayong balak tumakbo kayong mayor uli. Ewan ko Hindi ho kasi bida-bida ho, hindi ako pabor sa mga ganyang government official na bida-bida. 'Di ba ho? Grabe na nga. Baka sa second year bourse niya libre na po. Ano to? Baka sa second year niya anniversary niya libre pa din, boss. Naku. Taon-taon libre. Sir, dinaig niyo pa ho ang selebrasyon ng Pilipinas.
lagi ka nagmamakaawa sa signal. Oh, grabe ho talaga. Ayan na, ayan na. Huwag kayong mag-alala. Pag nawala, nandyan lang. Kapit lang pag nawala. Oh, ha? Alam nyo, ganyan talaga ang buhay pagka naglagay ka ng mga opisyal sa gobyerno na tila mga kandidato. Ang pambihira, oo. Sabi nito, maganda sir, pati birthday ninyo, ano nyo na, ipagdiwang nyo na. Diba po? O, yun ang maganda. Tama, mali. Grabe. O, sabi nito, ayan, diba? May anniversary lang ng appointment, libre sakay na. Baka anniversary ng asawa nyo na libre sumakay sa eroplano. Maganda sir, siguro sa birthday mo, libreng sakay papuntang Japan ang mga vloggers. Ang lupit, wala ko talaga, ito yung mga bagay na nakakatuwa sa mga government official natin. Hayop. No. Diba ho? Ito pa. Pag-usapan naman natin ibang bagay at tanggalin na natin tong si Mr. Anniversary. Mr. Anniversary. Ako nananawagan sa Pangulong Marcos, Sana imbestigahan niyo yung mga in-appoint ninyong medyo may pagkaabusado. Abusado kasi sir Nakakahiya yung mga ganyan, di ba? Nakakahiya naman. Iisipin tuloy ng taong bayan at ganito ba talaga? Hindi kasi natuwa na ito in fairness, natuwa ho tayo dun sa mga anti-wangwang, anti-blinker. In fairness naman po, bakit to? Kasi mga abusado di ba? Maganda yung step na yun at muling ipinaalala ng ating presidente yung ganun. Kasi nga may mga abusado. Mr. President, yung ganito rin, abusado rin itong ganito. Di ba ho? Anyway, ito tuloy-tuloy natin